Yan, kwentuhan tayo mga kagala. Dito mo tayo magkwentuhan sa ating herbal collection. Yun. About G Squad. Safety first tayo mga kagala. G, di ba? G Squad. O, siyempre, yung G, sabi ko nga si God yun. Nung una, huwag natin kalimutan sa araw-araw natin ng buhay. Ang naglikha ng lahat. Next, ang pangalawa dyan ay ang safety. Wala nang iba. Kasi hindi natin follow na kasi ang lahat yan kung may safety ka. Kasi kung hindi ka mag-safety, ano pang gagawin? Ano pang susunod? Kung wala kang safety, na hindi mo apply ang safety sa sarili mo, sa buhay mo. Yun, to follow na yan ang lahat. Yan ang formula lang mga kagala. Tandaan natin yun, safety first. Kahit sa company, di ba? May mga pangalan dyan sa safety first. Ngayon, i-apply rin natin yan sa ating buhay, sa ating sarili. Safety, kalusugan natin. Alam mo naman makakasama sa kalusugan, gagawin mo pa. Anong safety mo doon? Diba? Ano pa kung makasakit ka? Ano pa ang silbi ng pinaghihirapan mo, pinagpapaguran mo kung para lang sa sakit mo yun? Diba? Tama po ba mga gala? Ano pa ang silbi ng lahat? Kung hindi ka nag-iingat, wala rin. Nagpagod ka lang. Paano mo may enjoy pa? Paano ka pa makapagtrabaho ng maayos? May limitasyon ka na. Paano ka pa makapag-enjoy? Kung wala kang, hindi mo iningatan ang sarili mo. Kaya itong sa akin, safety first purpose ko, hindi itong herbal. Para sakali, meron akong pang support sa kalusugan ko. Kaya, yan ang ko, yung thinking ko. Kalusugan muna. Di ba? Sabi nga, health is wealth. Di ba? Kasi, sinayang mo lang yung yung pagod mo, yung pinaghirapan mo sa trabaho mo. Sa dulo pala, doon mo lang pala dadalhin. Kulang pa sa panggamot mo. Ano mangyayari sa iyo? Kasi hindi mo iisip yung safety. Di ba? Dasal ka ng dasal na sa kay Lord na mapagaling ka hindi mo naman sarili mo, hindi mo naman iniingatan. Ganun lang yun. Tulad sa pagmumotor, safety first. Ako kaya lagi ako may mask. Nagmamas ako lagi sa pagmumotor kasi safety first. Kasi usok yung kalaban natin sa diyan sa kalye, sa kalsada. Puro usok na. Grabing usok ng mga jeep. Tulad ng mga jeep niyan, ayaw pa nila i-modernize yung jeep na yan. Palitan na, ganun pa rin ang design dapat ng jeep, pero palitan na ng makina yan. Diba? Kasi wala na ang safety natin wala na. Yan, dapat niya, yan ang inuhuli ng mga ng enforcer yung mga mausok na yan kasi sila mismo naapektuhan sa usok na yan health, walang safety tayo yan. Yung number 1 na safety yan sa pagmumotor, sa sa kalye, magmask tayo. Kasi hindi na yung kalye, yung kalsada, hindi na safe sa kalusugan natin. Minsan bubugahan niya pa ng napakaitim na usok. Yan mga gala. Safety, number 2 yan. Bago, tapos kay God. Di ba? Yan. G-Squad na lang yung tandaan nyo. G-Squad. Anong G-Squad? Ito yung God. Safety. To follow na yung susunod mo gawin. Doon mo i-apply ang trabaho mo. Kung paano mo papagandahin yung quality.
to follow na yan. Ang next niya ng safety mo, quality na ang apply mo. The best na pagtatrabaho ang apply mo. Bigyan mo ng mga gandang kalidad. Di ba? O ano pa, di ba? Number 1 yan, mga kagala. Pinaka-importante yan, safety. Alam mo naman makakadisgrasya, delikado. Tutuloy mo pa. Hindi mapahamak ka. Yun na yan. Alam mo naman na mali. Doon ka pa susunod. Oh. Dan, yun na naman dalawa na tama o mali. Oh. Kasi hindi na maiwasan yan. May mali talaga. Kasi nga, may pinagmanahan tayo Diba? Oh, si Cain at si Abel. Diba? Sino doon ang masama at sino doon mabuti. Oh, yun na yun. True or false. Anong susundan mo doon? Susunod ka ba doon sa daloy ng tama o doon ka sa mali? Hindi mo intindihan ang tao. Alam naman nilang mali, doon pa rin sila. Kasi nga, may pinagmanahan tayo Doon tayo sa ninuno natin si Cain na kasi Abel. Kaya merong mga sakim, mga ganid. Kasi doon sila nagmana. Ganun lang kasimple ang buhay. Yan, no, wala. Ano lang dyan, maging simple na lang tayo. Matuto tayo, makontento. Pero go lang ang ating buhay. Wala din man tayong patunguhan Wala tayong ibang patunguhan. Dapat maging masaya lang tayo dito sa mundo. Magbigayan. Kasi wala na sa atin yung wala na sa atin yung pagmamahalan sa kultura ng mga Pilipino. Wala na. Sinira nila diba? Sinira na ng mga dayuhan. Iniba-iba nila. Kasi dahil sa kasakiman nila. Yun. Yung kasakiman ng ibang tao. Mga Pilipino na hindi naman tayo Pilipino pala Iba tayo Sila lang yung pangalan tayo na Pilipinas tayo dito Kaya ako inaral ko yung ating bakit na nandito tayo sa mundo? Anong purpose natin dito? Yun ang research ko. Kasi trabaho tayo ng trabaho dito. Yun lang. Doon na naiikot ng buhay natin dito. Tapos hindi, iiwanan din natin lahat. Ako naunawaan ko na lahat. Na aral ko na lahat kung bakit. Pero mahirap i-explain sa inyo. Mga kagala. Mahirap i-explain kasi iba nakagisnan nyo. Iba yung mindset nyo. Ibang paniniwala nyo. Yun sa leksikin. Sinaleksik ko yan Mahiwaga tayo dito. Napakahiwaga. Tayo ka nagisnan na mag-aaral na mabuti, magtrabaho. Pasikapan natin ang sarili natin. Umangat, umasinso. Tapos wala na rin. Yun yung naisip ko dati pa bakit ganun kaya sinaleksik. Marami tayong nasalamuha. May mga bagay na hindi mo maintindihan. Yun. Napakahiwaga. Hindi lang puro tayo dito saya. Hindi pwede. Maging masaya lang pala tayo dito sa mundo. Relax lang. Magmahalan. Sabi nila hirap na hirap na sa buhay. Hindi, relax lang. Maging masaya lang. Kasi to follow na yung blessing kung happy ka. Yung health ay blessing na rin mga kagala yun.
maging happy ka lang. Kung stress ka lagi, yung immune system mo, wala. Isa rin yung tips na wala. Yung immune system nyo, lalong babagsak. Kung stress kayo lagi. Kahit walang wala kayo, maging masaya lang. Kasi nga, ito palo na yan. Nandiyan na si God eh. Titingnan ka. Pero magsumikap ka. Huwag kang uupo lang dyan. Tapos mag-antay. Anong darating sa'yo? Dapat, relax lang. Wala. Accept mo kung ano yung ano yung kapalaran mo ngayong araw. Kapalaran mo, happy lang. Masaya lang. Huwag mong anuin. Ganun lang yung magagala. Maging happy lang kayo sa buhay nyo. Practice nyo ang sarili nyo maging masaya para sa walang hanggang kasiligayahan. Ganun, no? Paano kayo maging masaya doon sa kabilang buhay? Kung stress kayo dito, hindi yung pinapractice paano maging masaya. Ayun lang kasi hindi nyo naintindihan yung buhay. Akala nyo puro lang trabaho. Maging simple lang. Feel good. Para hindi stress, para hindi magkasakit. Wala. Tiba tayo, feel good lang tayo. Mga gala. Diba? Sarap lang. Ang sarap. Practice na kayo maging happy. Kahit walang wala. Kahit walang wala. Yan ang mindset nyo kasi. Relax lang. Kahit walang wala kayo, relax pa rin yung nyo. Yung sarili nyo. Huwag yung isipin. Basta go lang. Tupalo na yung dosing. Kita nyo yung kalawakan na yan. Isang tuldok. Wala pa nga ito sa tuldok tayo dito eh. Isipin niyo yan. Yung hiwaga ng lawak niyan. Hindi mo pa nakikita yung isang planeta dyan, million na planeta to. Million planets tayo sa isang galaxy. Sa isang galaxy, 1 million planets. Gaano kalaki ang isang na to, yung universe na yan. Di ba? Tayo ay isang Milky Galaxy. Doon tayo ay ilang galaxy tong yung universe na to. Isang universe, million. Tapos nung problema kayo. Di ba? Problema kayo sa buhay nyo. Safety muna tayo. Siyempre, G-Squad. Yung naglikha ng universe na to. Yun? Naiisip nyo? Yun lang, doon pa lang eh. Hindi ka pabayaan yan. Basta gumagawa ka. Tama lang sa tama. Kasi naglalamang ang iba, kasi naglalamang sa kapwa. Yun na ngayon ang yung buhay. Kalimitan ng tao ngayon eh. Naging sakim na, naging ganid eh. Kasi nga, gusto yung kaginhawaan pero sa maling pamamaraan. Kaya may balik pa rin sa kanya yung yung ginawa mong mali. Kaya hindi ka pa rin masaya. Ang kaligayahan mo ngayong oras na ngayong araw lang na yun. Pero hindi mo na-gets yung habang buhay na saya sa puso mo. Alam niyo, pag matutunan niyo lahat ng G-Squad, napakasarap ng feeling sa loob ng puso mo na maaliwalas. Walang taong agrabyado, wala kang taong mahalin mong kapwa mo kasi nga kawangas tayo ng Panginoon, di ba? Tayo ang pinakamataas, kataas-taasan
Tayo ang pinaka mataas na nilalang dito sa mundo na ginawa niya, di ba? Oh, yun. Kaya tayo hindi ka pabayaan yan. Tuloy-tuloy lang yung buhay. Maging masaya ka. Pasayahin mo ang sarili mo. Ay mahirap kasi mahirap i-explain sa inyo kasi iba ng mindset nyo, lalo sa mga may mga edad na. Iba na kasi mindset, hindi kayo maniniwala sa mga sinasabi ko. Yung iba hindi naniniwala. May magbabas pa dyan minsan, mga baser, di ba? Alam naman, nakikita naman nila na may mali pero may baser pa rin kasi nga may pinagmanahan tayo nga, sabi ko nga, di ba? May mali na nga doon pa rin sila tututok sa mali. Yung napatagal na yung ating kwentuhan, mga kagala. Maging simple lang iwanan din natin lahat dito, mga kagala. Sinasabi ko sa inyo, imagine nyo ba sa tuwing may atinan kayo na may pumanaw, imagine nyo na kung kayo na yan, ano na yung susunod? At darating tayo dyan, di ba? Anong next? Anong susunod? Anong naiwan mo legacy dito sa mundo? Wala na, di ba? Tunaw na. Buti kung ikaw si Dr. Jose Rizal, hanggang ngayon naaalala siya. Hindi naman yan dapat. Kung si Dr. Jose, isa kang bayani. Yun, may mga legacy yan na iniwan dito sa mundo. Pero paano kung binawi na sa atin to lahat? Kasi nga hindi natin ingatan yung mundong to. Sinisira din natin dahil sa kasakiman ng tao. Hindi makontento kung anong mga naimbento. Nasisira din yung ating kalikasan ngayon. Ang timong lalakasan ng bagyo, wala nang yung safety, wala na rin. Dapat nagtatanim tayo ng mga puno, hindi natin iniingatan natin yung kalikasan. Kasi bumabalik din sa atin yung ginagawa nating mali. Napakarami. Kulang mo gala yung natin. Yan, good yung tips. Marami pang iba natin. Sa safety lang, ang dami natin pag-uusapan. May quality pa. Yung unity, yung nawawala sa atin. Nagkanya-kanya na tayo. Ng mga Pilipino. Sinira nila, mindset tayo ng mga yan sige, mag-away-away kayo dyan para hindi kayo makasinso. Kasi wala kayo maging katulong sa mundo. Nag-away-away tayo ng mga Pilipino, tayo. Nag-away-away tayo ng mga ibang bansa. May inutusan silang mga trolls. Yun ang nawala sa atin. Sa pag-iikot ko dati, kanya-kanyang korupsyon ang number 1 dito sa atin. Kanya-kanyang kulimbat, kanya-kanyang isa pa yung number 1 kasi naging ganid na naging sakim na yun, sisira nila yung kapayapaan, yung ating nakagisnan. Ang layo na narating natin yan. Subaybay lang, mga gala, at marami pa tayong pag-uusapan. Number 1, safety, yun laging iisipin nyo sa sarili nyo. Benji, attitude. Attitude din. Paano mabago natin ang attitude natin? Okay ba? Attitude. Ang last discipline. Attitude ang number 1 natin na mahaba rin pag-uusapan natin yan. Kasi nagbago ng pag-uugali ng mga Pilipino. Hindi katulad dati, di ba? May mga bayanihan pa tayo, nagtutulong-tulong tayo, nagbibigayan. Ngayon wala ang taas ng tubo tinutubuan ng malaki yung dahil sa lugar namin dito, dahil sa
Hayok na hayok sa pera ang tao. Hindi na alam ng pera eh, ano na yan. Gawa-gawa lang. Ay, ang number one, ang God's money ay ano ginto, pilak pinaka-pera ng Panginoon. Gold. Ay. Ngayon, naggawa-gawa sila ng papel para mabilis yung transaksyon. Mabilis yung palitan. Yan mga gala. Ewan ko lang kung matatapos itong video to. Salamat kung matatapos sa huling to. Okay po mga kagala. Bye bye. Next time ulit.